source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, you are the source of hope. You are the source of our hope, oh God. And we might find peace, oh God, in your presence. Hallelujah, hallelujah. Lord, my source of hope. Kay Kristo na, kay Kristo na. Kamatayan niya ay kaluwalhatian. Ay sasabihin ko, pag-asa ko kay Kristo lang. Oh, hallelujah! We are longing for your presence. Hintaya na lang sa'yo na mahal na sa'yo na ay sasabihin ko. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan. Kay Kristo lang. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpalakpak mo ngayong umaga ito, I tell you, itinataas mo ang Panginoon. Sinasamba natin siya sa spirito at katotohanan. Lahat ng may tinig, lahat ng may boses, at lahat ng may kamay ay magpupuri sa nag-iisa nating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. To God be all the glory. To God be all the glory. Amen, amen, amen. Before you sit, I would like to give a title of this preaching sermon that says, A Wide Vision Through a Narrow Window. A wide vision through a narrow window. Please be seated, mga kapatid. Please be seated. Brother Ren. Amen. Wide vision through a narrow window. Yung ating mga text natin binasa, mga kapatid, in Matthew chapter 7 and in John chapter 10 verse 10, the thief cometh but for to steal, to kill, and to destroy. But God said, I am come that they might have life. Itong mga passage o yung mga sinaysay ng ating Panginoon ay madalas, mga kapatid, ginagamit po, hallelujah, sa pangungusap tungkol po sa kaligtasan. Kasama po kasi ang mga yan sa pahayag kung saan nangungusap ito patungkol sa kaligtasan. Pero ako, mga kapatid, naniniwala po ako, I am fully convinced and I am persuaded, church, na ang mga sinaysay ng ating Panginoon sa kanyang mga sinabi, mga kapatid, ay meron pa pong may mas ibang kahulugan sa mga sinabi niya, mga kapatid. Especially when we talk about vision. Everybody say vision. Now, ayon po dun sa sinabi ng ating Panginoon na sinabi niya na narrow gate o makipot na daan, mga kapatid, is not just about entering into eternal life. But there is a deep meaning about this. You know, mga kapatid, it speaks about the path when we walk every day. It speaks about the challenges we face every day, the difficulties in life we face every day, and on the view on how we see, amen, the way we view the world. Say amen. Kumbaga nga, mga kapatid, narrow way na nga yung dinaraanan po natin
meron pa tayong mga kinakasalubong na obstacle. Marami ka pang pinagdaraanan dahil una sa lahat, mga kapatid, hindi po pinangako ng Panginoon ang payapa, masaya, relax at hayahay na buhay. Kasama po sa paglilingkod natin, mga kapatid, ang minsang matalo, mawalan, masaktan at minsan maluhaan tayo sa ating mga nararamdaman. Hindi lang ito tumutukoy, mga kapatid, patungkol sa kaligtasan o para sa buhay na walang hanggan pag pumasok na dun tayo sa pikalawang buhay, mga kapatid. Pero ito rin po, mga kapatid, ay nangungusap sa ibang kaparaanan na kung siyang, mga kapatid, yung mga kinakaharap po natin araw-araw, yung mga desisyon na kinakaharap at ginagawa natin araw-araw, at paano natin tignan ang mundo sa ating image, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kilala niyo, mga kapatid, yung OFW na si Wilma Auza. Siya lang naman yung galing from Kuwait to Japan at uwi ng Cebu. Alala niyo yung story na yun, siya ay naabutan sa bus. Imagine, mga kapatid, hindi talaga madali ang buhay isang OFW, mga kapatid, sa mga overseas Filipino worker natin, mga kapatid. Naabutan siya sa bus, namatay, mga kapatid. At yung mga gamit niya, nakita ng mga pulis, may mga pera siya, may mga gamit siya, mga kapatid, hallelujah. Pero hindi na po siya nakaabot sa kanyang family, namatay siya sa bus. At masasabi natin na maikli ang buhay, mga kapatid. Yung mga taong ganyan, lumalaban ng patas, nakikipagsapalaran, mga kapatid. Pero pag nakita mo yung mga tao sa politika, oh hallelujah, ang dali ng buhay, mga kapatid. Amen. Sasabihin mo, ay, ang unfair ng buhay. Kami dito kumakayod, nagkakanda-kuba para magtrabaho, pero sila napakahayahay ng buhay. But there is only one thing that I can guarantee you. Listen to this. Meron tayong Panginoon, mga kapatid, na matatawagan. Masasandala na kahit anumang oras, hindi niya tayo pagkukulangan. Sasagutin niya ang ating mga panalangin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Buti na lang meron tayong Diyos. Amen? Now, a wide vision through a narrow window might give us a limited view, but God's perspective is expansive. And to the point, church, that God is not restricted by your narrow window. Dahil malawak po ang plano ng Panginoon sa atin. Marami po siyang gustong mangyari pagdating sa buhay mo, pagdating sa kanyang iglesia. Amen? Hindi po siya bound, hindi siya tali, dahil lahat ay nakikita niya. Every part of the world, every beat of your heart, every circumstances, pinagdaraanan mo, suliranin mo, pagsubok mo, bighati o karamdaman mo, mga kapatid, lahat ng yan nakikita ng Diyos. And while you feel confined by your present situation, don't you worry, church. God sees and hears you. Clap your hands to Jesus. Sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 55, verse 8 to 9, As the heaven is higher than earth, ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. Ang aking mga lakad ay hindi nyo mga lakad. Amen? Iba kung mag-isip ang ating Panginoon. Iba ang kaparaanan ng ating Panginoon kung paano niya pagpapalayan ng isang buhay ng tao. Masasabi mo bang pinagpala ka ng Panginoon kung yung kinita mo galing sa sabong? Galing sa scatter? Ang diablo nagpapala din. At hindi lahat ng blessing galing po sa ating Panginoon. Yes. Would you think yung mga drug addict, mga kapatid, galing sa Panginoon yan? Of course not! Yes. Amen? So, God's vision for your life is far beyond what you can see through that small window. Marami tayong mga kapatid, nakadungaw tayo dito. Nakikita natin yung window na yan. Ang liit lang. Pero hindi natin nakikita yung labas ng window na yon. Merong wide vision na Panginoon para sa buhay mo.
Marahil nalilimitahan ka ng small window, yung area na meron ka ngayon. Pero pag nakita mo yung labas doon, yung vast plan ng ating Panginoon, malawak pala. Say, praise the Lord. And His vision for us is not just for here and now, but for eternity. He wants to give us a vision that is not constrained by our current struggles. Dadalhin ko kayo sa story ni Joseph. Everybody say Joseph. Joseph. Si Joseph, mga kapatid, hindi si Joseph Julia. Si Joseph na sold papuntang Egypt. Actually, mga kapatid, itong story na ito, nilaglag siya sa balon ng kanyang mga kuya. At ang sabi ni Reuben, ang sabi ng mga kapatid niya, patayin na natin to. Pero ang sabi ng kuya niya na si Reuben, wag. Parang hindi naman natin kakayanin siguro kung papatayin natin ang buhay niya, kikitli natin ang buhay niya. Ibenta na lang natin siya. Now, may mga dumaan na Ishmaelites, mga Midianites, mga kapatid, and they sell him, si Joseph, sa mga Midianites na ito. Kumbaga, mga kapatid, simula nung pinagbenta siya ng kanyang mga kapatid, naging limitado ang buhay ni Joseph, mga kapatid. He was thrown into a pit. He betrayed, and eventually, he ended up in prison. Pero alam niyo, mga kapatid, sa lahat po ng narrow windows ng buhay ni Joseph, God had a wide vision pala. Amen. Maraming mga kapatid, hindi pa natin nakikita yung unahan natin. But God knows the future. Yes. He knows your future. He knows God is 5 steps, 10 steps ahead before us. Kaya minsan nakala mo parang pinag-iwanan ka na ng Diyos. Parang sinakubaban ka, mga kapatid, ng langit at lupa. Pero hindi mo alam. Pagdating pala dun sa dulo, magtatagumpay ka pala. Amen? Sabi ni Joseph sa kanya, mga kapatid, dito mga kapatid, nung binasa ko po ito, I was moved sa sinabi ni Joseph. Genesis chapter 50 verse 20. The Bible says, totoong nagplano kayo mga masama sa akin, pero pinano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo. Sa tagutong! Amen! Sabi ni Joseph, mga kuya, kasama kayo roon ngayon. Dahil ng pagbebenta nyo sa akin, nakikinabang rin kayo ngayon. Marahil kung wala ako dito, second to the highest position sa Egypt, mamamatay kayo sa famine. Kung wala ako dito sa Egypt, saan tayo pupulutin? At kung wala ako dito sa Egypt, wala kayong magandang tirahan at wala kayong masaganang pagkain. Nakinabang din, mga kapatid. God said, God intended it for good. Woo! Amen? But God intended it for good. Ikaw, kapatid, marahil sa'yo hindi man natuloy ang original plan mo. Sino sa inyo dito may mga original plan na parang biglang nag-detour na lang bigla yung plano nyo? Amen? Ang sabi mo nung college ka, bago ka mag-college, mag-aano ako? Magbi-business ako, business ad ako. Pero tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, sa ibang professional mo. Amen? Amen. Tayo, hindi pa man kung dumarating yung breakthrough mo ngayon, o di kaya pakiramdam mo sa trabaho parang pilit kang pinagkakaisahan. Sino nakakaramdam ng ganyan? Yung bang parang sa trabaho mo parang pilit pinapabagsak? Tinutumba, mga kapatid? Tinatapakan yung pagkatao mo? Amen? Huwag ka mag-alala. Kakampi mo ang Diyos. Yeah. Ang sabi ni Joseph, totoo, nagplano kayo ng masama sa akin. Pero ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, pinlano ito ng Panginoon na magdulot iyon ng kabutihan. Mga young people, hindi man kayo nakapag-aral sa dream nyo na school, pero baka may best plan si Lord para sa iyo. Nalugi man ang negosyo mo, pero baka may best way na paraan ng Panginoon para ibalik muli ang sigla ng kumpanya mo, ng negosyo mo, ng trabaho mo ngayon. At hindi ka man nakapagtapos,
Listen to this. God intended it for good. Yes. Look at you now. Praise the Lord. Bihis na bihis ka na. Amen. Amen? Pormadong-pormado ka na nga eh. Maganda damit na sinusuot mo ngayon. Partida eh, hindi pa nakapagtapos ha. Ako na nagsasabi sa'yo, kahit balok-balok ang English mo, okay lang yan. Dito ka lang naman makakita sa mundo na hinuhusgahan ka kapag hindi ka marunong mag-English, pag balok-balok to. Hindi naman yan ang basihan eh. Yes. Sabi ko nga sa'yo, nag-usap tayo last time, nasakyan mo. Sir, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero marami kang pinagtatapos ngayon. See what the blessings of God runs out to His church. Yes. Amen. Ang sarap papakinggan sa isang Kristiyano na magsasabi, napahinggan ko to kay Brother Jen, sabi niya, hindi ko ma-imagine ang buhay ko kapag hindi ako naglilingkod. Walang Diyos sa aking buhay. Bakit mga kapatid? Noon, halos patabo ng buhay natin. Walang direksyon ang ating mga buhay. Pero ngayon, inayusan ka, binihisan ka ng ating Panginoon. And look at you now. Ang ganda ng trabaho mo. Yung mga anak mo, nasa private school, nakakapag-aral. Hindi mo pinagkukulangan ng baon, mga kapatid. That is a blessing, abundant blessing. Jesus said, I am come that they might have life para tanggapin ang abundant blessing na sinabi niya. Amen. Marahil kung hindi kayo nalis ng Panginoon sa putik ng kasalan, baka ngayon kriminal ka na. Baka ngayon drug at durugista ka na. O baka noon papatay ka na. Amen. Hindi kaya patuloy ka pa rin sa kawalang hiyaan, sa kasamaan, mga kapatid. Pero mga kapatid, ako naniniwala ako. Lahat na nangyari sa buhay natin, pinlano pala ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Lahat na nangyari sa buhay natin, niloob ng Diyos. Minsan, pinaraanan talaga tayo ng Panginoon sa mga putik ng kasalanan, sa mga pinagdaraanan natin mabibigat, para makita kung gaano kalaki ang ating Panginoon na sinasamba. Amen. God calls you by your name. Have you ever heard again that? God calls you by your name. Tinawag tayo ng Panginoon sa ating pangalan. Sabi ni Joe sa preaching niya dati, hindi tayo tinawag ng Panginoon para mag-dota. Kala niyo. Amen? Amen. Sa mga graduate naman natin dito, mabuti ang Diyos dahil may trabaho ka ngayon. Amen. Naririnig ko mga kapatid yung pag-develop at pag-growth ng mga kapatiran sa loob ng church. I've been wondering, after 10 years, ano na kaya ang church natin ngayon? Amen. Ini-imagine ko mga kapatid, after 5 years, 10 or 15 years, siguro may mga namatay na, pero mga kapatid, maybe after 15 years from now, baka meron na tayo, Lord willing, na pinaplano natin parang iglesia, para sa iglesia ng ating Panginoon. Marami ng professional, marami na nakapagtapos ng trabaho. Ang ganda na ng church natin, mga bagong aircon na meron na. Dahil pinagpapala niya ang kanyang simbahan. Mabuti ang Diyos dahil nakapagtapos na. Lahat ng yan, nasa malawak na vision ng ating Panginoon. He knows your future. He knows your dreams. He knows your heart. He knows your purpose and He knows your dreams and He knows what's on your mind. Alam ng Panginoon yan. Marahil ikaw man ay nasa narrow way o nasa narrow gate pa, huwag ka mag-alala, nasa malawak ka na plano ng Panginoon. At hindi ka pababayaan ng Diyos. Balikan natin si Joseph. God used his narrow circumstances to shape him for a purpose that impacted not just his life, but the lives of many others. Ang sakit kasi nun mga kapatid. Try to, ilagay natin yung mga paa natin sa buhay ni Joseph. Halimbawa, ikaw si Joseph. Sabi mo sa sarili, ako si Joseph. Halimbawa, ikaw si Joseph. Ano mararamdaman mo kapag binenta ka ng mga, pinagkaisahan ka ng mga kuya mo? Ano mararamdaman mo pag na-falsely accused ka? Na pagbintangan ka na hindi mo naman ginawa? Ano mararamdaman mo pag kinulong ka na hindi ka naman guilty sa ginawa mo? And he experienced the pain of being forgotten.
Pero sa lahat ng yan, listen to this. Ito ang naging magandang reaction ni Joseph. He chose to forgive. Yes. Natuto pa rin siya magpatawad. Amen. Amen. Tayo ba mga kapatid? Yung salitang forgiveness, madali ba? Am I preaching to you? Amen. Ang forgiveness ba sa mga Kristiyano, madali ba o hirap? Oh, di kayo. Minsan hirap. Pastor, minsan ang hirap lunukin magpatawad. Ba't hindi ginawa sa akin yan eh? Talagang kaso-kaso ka, hindi matanggap. But if you chose to forgive, kung mag-manifest lang ang espiritu ni Joseph sa atin, naagrabya, binenta, napagsamantalahan, nakulong, pero in the ending, natuto pa rin siya magpatawad. Kaya ba natin yon? Church, I'm talking to you right now. Kaya ba natin magpatawad? Kahit gaano kasakit ang ginawa sa atin? Learn to forgive. Be humble enough and say, Lord, I am forgiving my brethren. I am forgiving my sister, my brother, Lord. Kahit gaano kabigat, matuto tayo magpatawad. Si Joseph, halos ikadurog ng puso niya na mawalay sa natatay niyang si Jacob. Pero pagdating doon mga kapatid, he said, sa ending ng Genesis, God intended it everything. Mula doon sa hukay, sa pit, hanggang doon sa second to the highest position na meron siya. Napakinabangan niya. Sa lahat ng yun, he chose to forgive. Natutunan niya pa rin magpatawad at makipag-reconcile sa kanyang mga kapatid. Ito nangyari, kwento ko sa inyo. Alam ko, nabasa niyo na rito. Nangaamin na si Joseph sa kanyang mga kapatid na ako to si Joseph. Ako yung binenta niyo. Ako yung kinulong dito. Hindi niyo alam pinagdaanan ko, mga kuya. Pero ito yung naging kwento, mga kapatid. Nasa isang silid sila. Nung aamin na si Joseph, mga kapatid, pinalabas niya yung mga attendants niya, mga live laws kayo. At alam mo ang ginawa ni Joseph? Umiyak siya lang umiyak. Ah! Sabi niya sa mga kapatid niya, ako ito si Joseph. Ako tong binenta niyo. Ako tong ginawa niyo ng masama. Alam niyo, yung initial reaction ng kanyang mga kapatid, natulala. Natulala. Ha? Ito ka na ngayon? Bihis na bihis ka na? Parang malafero na ang suotan mo, Joseph. Natulala ang kanyang mga kapatid. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, huwag kayong mag-alala, Kuya Reuben. Huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili na kahit ginulo niyo ang buhay ko, niloob ng Panginoon Panginoon. And all of the sudden, ito maganda, sa paghahagulgulan nila sa loob ng silid na yon, narinig ng Pharaoh yung kanilang pag-iiyakan sa loob ng silid na yon. Ano ang naging reaction ng Pharaoh? Sige, ganito. Nandito, kapatid pala ni Joseph yung mga kuya niya na yan. Ang gawin natin, tinutos ng Pharaoh mga kapatid sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga alipin. Tawagin ng kuya, yung mga kuya niya, tawagin ng tatay. Dito natin sila patitirahin. Patitikman ko sila ng mga pagpapala dito sa loob ng palasyo. Patitikman ko sila ng mga first crops na tanim ko rito. Oh, that's the favor of God. Blessing ng Panginoon yun para kila Joseph, mga kapatid. And that time, 2 taong tagutom na. Pero sa loob ng palasyo ng Pharaoh, walang gutom-gutom doon. Lahat biyaya, mga kapatid. At masasabi ko na planado lahat ng Panginoon ang nangyari sa buhay ni Joseph. Everybody say, praise the Lord! Lahat yun niloob ng ating Panginoon. Ang sabi ng Pharaoh, ibibigay ko ang pinakamagandang lupain dito sa kanila. Grabe favor yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Now, gaining a wide vision through faith. So how do we gain a wide vision through a narrow window? That's the question. The answer is pananampalataya. It is faith that allows us to look beyond our circumstances
and see what God is doing in our lives. Pananampalataya ang susi. Sabihin mo, pananampalataya. Pinaalala ulit sa atin ng Apostol Pablo, mga kapatid, he reminds us again that we walk by faith and not by we live and we walk by faith and not by sight. Ibig sabihin, kapatid, tayo ay hindi umaasa sa sarili nating perspective. Amen. Sa halip, nagtitiwala tayo sa infinite wisdom, sa mga blessings ng ating Panginoon at sa kanyang greater plan para sa ating mga buhay. Because when we choose to see with eyes of faith, we begin to understand that the narrow window is not our final view. Yes. Amen. There is a wider world beyond, and we are part of a much bigger story. Amen. Alam niyo yung story ng 12 spies? Yung 12 spies na pinadala ni Moses para manmanan ang promise land. When they are all about entering into the promised land, sabi ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, magdala ka ng magmamanman sa lupang pangako na ipinangako para sa inyo. Kumuha ka ng tag-iisa para sa mga tribo, bawat tribo. At kasama lahat doon ng 12 spies at kabilang na roon si Joshua at si Caleb, mga kapatid. 12 spies para mag-scout doon. Fast story. 40 years later, 40 years, 40 days. Yung pagmanman, ang tagal din ang pagmanman. 10 ang bumalik at nagsabi, Moses, overflowing with milk and honey. Namitas pa sila ng pomegranates, ng figs, at ng mga bunch of grape of fruits. Kaso lang Moses, eto na, negative na. Masyado lang powerful. Ang hirap makonquer. Patay tayo dyan. Ang hirap. However, si Joshua at si Caleb, they had a different perspective. Amen. Hindi! Sabi ni Caleb, hindi! Kaya natin ma-overcome yan! Abante tayo! Dahil sa kanilang pananampalataya. Sa paningin nga ng ibang tao, mahirap makonquer. Sabi pa ng 10 spies, teka. Sabi ng 10 spies nito, teka, baka pwede bang hinahon lang tayo sa pagdidesisyon? Nung nakita namin ang lipi ng Nephilim, para kami mga tipaklong. Ano English ng tipaklong? Grasshopper. Ang sabi mga kapatid, sa lalaki ng mga tao ron, para kami mga tipaklong sa laki ang lalaki nila. Naku, isang kurot at isang pisit lang tayo. Pwede tayong mamatay. Yan ba ang pinangako ng Panginoon para sa atin? At doon nagsimula ang mga bad reports, lies, confusion, fears, nagpakalat-kalat na. Napakinggan ng mga ibang Israelites. Nagkalat sa kapisanan ng buong bayan ng ating Panginoon. Pero kung pagaganahin nila ang takot nila, sabi ni Caleb, so ano? Hanggang dito na lang ba tayo? Walang katapusang wilderness, forever na tayo nandito? And we know, mahaba pa ang naging story before they conquered the promised land. But about the faith of Joshua and Caleb, isa po yung mga unang hakbang na yon para sila ay mag-march forward, pag-abante. Sabi ng isang Proverbs, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Naintindihan niyo yung African Proverbs ata yun? If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Because the value of teamwork and collaboration, because working together can help you to achieve greater things. Amen. Ibig sabihin, kaya pala kailangan natin ang presensya ng bawat isa. Ibig sabihin, kinakailangan pala natin ang panalangin ng bawat isa. Kasi mga kapatid, kung mag-isa ka lang, mahirap lumaban. Lalo't ang demonyo, matindi kalaban. Kaya naman natin, pero kaya nga tayo may mga brethren eh. Para nasasandalan mo,
Every time mga kapatid, meron kang prayer request, merong sasalo ng prayer request mo. May sasalo ng ibang burden mo. Mahirap lumaban mga kapatid na nag-iisa. If you want to go far, go together. Not go to hell, go together. Amen? Nang dahil po sa kanilang pananampalataya, they were the only two of the 12 spies to enter to the promised land. Si Joshua at si Caleb lang ang nakapasok sa lupang pangako. Yes. Ano nangyari doon sa 10 spies? They killed sa plagues. I don't know kung ano yung plagues na yun, pero sabi ng Bible, namatay sila sa plagues. At hindi nakapasok ng promised land. Dalawa lang ang nakapasok. Amen. And this story shows the power of faith in trusting God's promises even in the face of great obstacle. Amen. Amen? Amen. We trust that He will guide us through the narrow path and lead us to the abundant life He has promised. Si Pablo na dating Saul, a persecutor of the church from the tribe of Benjamin, hindi dahil sa personal hatred, kaya siya pumapatay. Hindi dahil may galit siya, kundi ang Kristyanismo before, parang pakiramdam niya, threat sa Judaism. Kaya siya pumapatay ng Kristiyano. Alam niyo ba kung yung reason kung bakit siya papuntang Damascus? Kasi mga aresto siya ng mga Kristiyano ulit doon. But God struck him down. Papatay siya doon sa Damascus. May nabalitaan siguro siya, may nagturo doon. Oy, dito, may mga durugista, may mga Kristiyano doon. Punta ka doon! Pumatay ka, mang-aresto ka ng mga Kristiyano. Manghuli ka! But God struck him down. Ano nangyari kay Pablo? Sinabi ng Panginoon, Saul, Saul, why thou hast persecuted? Who are you? It is hard to kick against the prick. 3 days blind. Si Saul, kinuha siya ni Ananias. Then after 3 days, mga kapatid, bumalik yung sight ni Saul at nagpabaptize. Sino nagpabaptize kay Paul? Si Ananias. Amen? The change in Paul's mindset was not just intellectual. Listen to this. It is spiritual being. Amen? His entire purpose life was redefined. Sabi niya nga sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, ano nakalagay yan? Even though I was once a blasphemer, and a persecutor, and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Yes. Hindi ko naman alam ang ginagawa. Hindi ko naman alam na masama palang pumatay ng Kristiyano. Kaya ako ginagawa yon. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Kinalimutan ko na ang mga bagay na yan. He said, forgetting those things which are behind. Yes. Amen. Bakong nilalang na ako. Yes. At tinawag siya ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo mga kapatid, buhay na patotoo sa lahat ng atin dito. Kapag nilagay talaga natin ang ating pananampalataya sa Kanya, babaguhin niya paano ka mag-isip. Babaguhin niya paano ang pananaw mo sa buhay. Babaguhin niya ang mga priorities natin. Babaguhin niya ng Panginoon paano ka mamanalita eh. Yes. Amen. Babaguhin niya pag-uugali mo. Amen. Aalisin niya ang nakaraan mo and even our life's purpose papalitan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Dito masasabi mo na parang patapon. Walang kwenta na ang buhay mo. Pero inayos ka ng Diyos. Ngayon, naglilingkod ka na sa Kanya. Nagkakakulay at nagkakavalyo ka na. Look at your neighbor. Ang gwapo, ang ganda, di ba? Parang hindi kayo nagagawon at hindi kayo nagagandahan. Amen? So, finally, having a wide vision is not just for our benefit, but it is also for the others. Yung mayroon pala tayong wide vision, mga kapatid, nagbe-benepisyo rin pala ang ibang tao sa atin. Dapat sa malawakang vision, mga kapatid, na meron ka, dapat sakop pala ang kasama mo. Nakaka-influensya ka ng ibang tao. It is also for the others. Amen. Balikan natin yung story ni Joseph. Bakit naging mataas ang posisyon ni Joseph? Dahil na-interpret niya ang dreams ni Pharaoh.
Nakita niya yung 7 malulusog na baka at nakita niya ang mga payat na 7 baka at yung 7 baka kinain ang mga matatabang baka. Amen? At yung 7 buo at masusustansyang uhay na trigo na nilamon na 7 matutuyong uhay, walang makapaliwanag nun. Kahit yung mga sorcerers ni Pharaoh, nag-interpret yung ato, ibig sabihin nito, walang maka-interpret nun. But here's Cap Joseph, ako, alam ko yan. Yan ni Joseph. Ang ibig sabihin, Pharaoh, ng dreams mo, babala na may paparating na 7 taon na kasaganahan, kasunod noon, 7 taong tagutom naman. Yan ang mababala. Yan ang dream mo, Pharaoh, na interpret ni Joseph, mga kapatid. And through Joseph, White's vision was not just for his own benefit. Amen. Habang siya ay nasa mataas na posisyon, may kapangyarihan, ang kanyang foresight at mga hakbang ay nakaligtas, mga kapatid, ng maraming buhay. Amen. Hindi lamang sa Ehipto, kundi sa mga karatik na kalapit bansa, sabi ng Bible. Kabilang na ang kanyang sariling pamilya na dumating sa Ehipto upang humingi ng tulong at limos para sustentuhan ang kanilang pagkain, para mabuhay sila. See, ang ganda talaga ng sinabi ni Joseph, mga kapatid. Try to recall every day, siguro, mga kapatid, at ma-reflect, mga kapatid, yung kabutihan na ginawa ng Diyos kay Joseph sa mga buhay natin ngayon. Amen. At sabihin nyo, ay, si Joseph, hindi lang nag-iisa na si Joseph, 2 na kayo. Sabi lagi kasi, ay, nag-iisang Joseph lang yan. Sabihin mo, hindi Joseph, 2 na tayo. Amen. Amen. Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others. Once again, let your light shine before others, that they may see your good deeds or good works and glorify your Father in heaven. Amen. Church, we are called to live with a vision that not only benefit us, but also glorify Amen. the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, gusto ko pong i-encourage kayo to shift your focus. If you're looking through a window, hallelujah, narrow window today, remember that God is calling you to see the bigger picture. He has a wide vision for your life, one that is not limited by your current situation and your current circumstances. Dito ako magtapos, mga kapatid, sa story na ito. Sa Luke chapter 10. Lagyan natin ito ng magandang story. Tawagin ko si Brother Arvin. 9 na tao ang kailangan ko. 9 na lalaki ang kailangan ko. Okay lang ba? Si Israel, si Lawrence, si Marlon, Ismael, si Jeb. Ilan na yun? Ilan na yun? Sino pa? Ilan na to? Ilan na? Tatay naman. Brother Sam. Ayan. Ilan na to? Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalawa pa. Si Brother Sam at si Brother Rudy. Ayan. Brother Rudy. Alisin natin ito. May maganda akong illustration sa inyo, mga kapatid. Dito. Ayan, sige. May magandang story tayo, mga kapatid, na mamapakinggan muli. Gilid mo lang. Hey! Ikaw yung. Si Brother Sam,
magsimula. Dito tayo magsimula. Okay. Ito man. Okay, dito kayo lahat, dito kayo lahat, dito kayo lahat. Doon lahat, doon lahat. Doon lahat, doon lahat. Okay. Sa Luke chapter 10, mga kapatid, there is a story. Merong isang expert sa law, o sabi naman ng ibang translation, he is a lawyer. At nagtanong siya kay Jesus. Sa Luke chapter 10 verse 25 ito. Sabi ng lawyer na ito, Guro, paano makapasok sa buhay na walang hanggan? Paano magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi niya ni Jesus, ano ba ang pagkakaintindi mo sa law? Since you are a lawyer, ano ang pagkakaintindi mo dyan? Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo ron? At ang sagot ni Jesus, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and with all of your mind. At nakalagay dyan, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Love your neighbor as yourself. At ang sagot ni Jesus, tama. Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa next story, mga kapatid, parang hindi pa masyado makontento yung lawyer. Sabi ni Jesus, gawin mo yan. Do it for yourself. Sa verse 29, pero ayaw mapahiya ng tagapagturo. Kaya nagtanong siya ulit, at sino naman po ang kapwa ko na mamahalin ko? Yes, I do honor, love the Lord your God with all of your soul, heart, mind, and strength. Sino naman ang kapwa na mamahalin ko? Dinaan niya sa isang matalinghagang pananalita. May isang lalaki, dahan-dahan lang. Padaharapin mo na. May isang lalaki, naglalakad mula Jerusalem papuntang Jericho. Lakad, dahan-dahan lang. Maya-maya, may umatake na mga robbers. Gulpihin nyo. Gulpihin nyo. Kunyari, gulpihin nyo. Yan. Gulpihin nyo, gulpihin nyo. Ayan. Hanggang sa matumba. Hanggang sa matumba. Ayan. Sabay alis. The Bible says, they struck down, striped him, yung damit niya, and the Bible says, they leave him half dead. Parang patay na to. Maya-maya, dumaan yung priest. Priest. Dumating ang priest at dumaan lang siya. Tinignan at walang ginawa. Maya-maya, dumating naman ang Levite. Ito, Levite pa naman din. Dumaan yung Levite. Daan. At tinignan lang. At walang ginawa. Maya-maya, dumating ang isang Samaritano. Dumaan ang isang Samaritan. Alam niyo mga kapatid, sa culture, sa history long history ng Jews at ng Samaritan, meron po silang division at hostility. Meron silang hindi pagkakaunawaan at may pot at galit ang isang Samaritan at isang Jew. Ito yung climax ng story. Dumaan ang Samaritan, tinignan niya, may sugat-sugat. Tingnan mo, itaas mo yung kanyang ulo, ganyan lang. Na parang patay. Dito ka harap sa audience. Ayan, parang nakita ka, bitak eh. Tinignan. Ito mga kapatid. At tinignan kung may sugat. Tinignan kung may sugat. Nakahilot. May mga sugat, mga
nilagyan niya ng langis. Hindi, langis talaga mga kapatid, nilagyan niya talaga ng langis. Kunwari langis, pahit, hilot. And the Bible says, sinakay niya sa donkey, wala naman donkey. Wala. Tinulungan niya tumayo, mga kapatid. Pagkatayo, and the history tells us, church, in-accommodate niya itong man na ito. Biruin mo isang Samaritan pang isang tumulong kahit meron silang higuan. At ang sabi ng Panginoon sa lawyer na ito, sino doon? Sabi ng Panginoon, sino doon ang neighbor mo? Ang sabi ng lawyer, yung naawa. Yung naawa. Yung Good Samaritan na ito. Amen. Imagine, church, listen to this. Sometimes, minsan ito tayo. Amen. Minsan dapa tayo. Minsan tumba tayo ng problema. Pero meron tayong Panginoon na parang kagayang Good Samaritan. Ito minsan ganito tayo eh. Minsan nilulumpo tayo ng problema. Minsan pinapahiraman tayo ng mga sirkumstansya. Pero huwag ka mag-alala. Darating at darating sa mundo ng buhay mo na mayroong Samaritano na tutulong sa'yo na kagaya ng ating Panginoon na kahit tumba ka na, lumpo ka na, tumba na ang buhay mo, spiritual, physical, huwag kang mag-alala, mayroong Panginoon na tutulong sa'yo. What the Bible says, Jeremiah chapter 29 verse 11, I have plans towards you, plan to prosper you. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to declare you with hope and for your future. Church, listen to this. Kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kailanman pinagkulangan ba tayo ng Panginoon? Hindi tayo pinagkulangan ng Panginoon. Dahil ang biyaya at habag ng Diyos palaging sapat. Tandaan nyo mga kapatid, nasa malawak palagi tayo ng plano ng Panginoon. Akala mo ngayon, hindi mo pa nakikita, pero may higit na plano ang Panginoon sa buhay mo. Minsan, hindi lang natin makita ngayon, pero doon sa labas ng wide vision, doon sa likod ng vision na yan, sa labas ng window na yan, nandun po ang malawak na biyaya ng ating Panginoon. And once again, church, try to reflect once again this scene. Ano tayo ngayon sa harapan ng Panginoon? Minsan pinubugbog tayo ng mga robbers ng buhay natin eh. Minsan pinagtutulungan tayo ng kaaway para pabagsakin ka. But God says, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Dahil ko mga kapatid, lahat ng plano dinoob ng Diyos para sa ikabubuti natin. Hindi para mapahamak tayo, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo ito. Ito tayo. Minsan dapa tayo. Minsan nasasaktan ako. Pero merong tumating sa buhay ko na Good Samaritan na nasa katauhan ni Jesucristo. Tinampot ako, nilinis ako, binago ang buhay ko. Meron palang direksyon ng aking buhay. Inayos mo ang buhay ko, Panginoon, sa manggulo kong kahapon. Ngayon, nandito ka ngayon. Ibabalik natin ang pasasalamat ngayon sa Panginoon sa kalahat ng kabutihan na ginawa niya. Inapi-api ka man ang kaaway ng mga robber sa buhay mo. Hindi ka man pinansin ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. May Diyos na nakakakita at nakakarinig ng pinag-aaralan. Kaya lang. Binago mo ang buhay ko, Panginoon. Simula nung
ako sa'yo. Ako'y marumi sa harapan mo. Pero sino ako, Panginoon, para pagtunan mo ng pansin? Who am I, Lord, that you are mindful of me? Challenge ngayon, patuloy tayong inaayos ng Panginoon. Patuloy tayong minamon ng Diyos. Merong Panginoon na nakakakita ng lahat. Lahat ng yan nasa white vision ng Panginoon. Come on. I invite you to come once again to the altar. Come on, hallelujah. Ang Diyos ay nangungusap ngayong umagang ito.